sa loob ng Pasig pala. Dito Spanish bread. Good afternoon guys, today is May 3, Sunday, and it is 4 p.m. na. So napakainit ngayon sa labas, parang 32 or 34 degrees, and ngayon papunta tayo ngayon ng Pasig. So andito tayo ngayon sa Pasig kasi tayo ay Pasig City Food Crawl. First time lang natin gagawin to dito sa Pasig. Meron na tayong mga videos ng Binondo, tsaka ng Bacolod, yung mga food crawl, but ngayon first time na gagawin sa Pasig. So actually taga Pasig talaga ako simula nung dito na ako pinanganak sa Pasig, pero tumira lang kami sa Rizal ni Julius nung kinasal, but hindi ako nakapag-try, or may mga nakakainan ako before na mga original na kainan dito sa Pasig, pero parang hindi pa ako nakapag-try ng talagang food crawl or food trip. So ang gagawin natin ay magfo-food crawl tayo kung saan yung mga mixto ng mga OG na kainan dito sa Pasig, and at the same time yung mga medyo nagte-trending ngayon na mga kainan sa Pasig. So ang gagawin natin, since hindi namin kasi alam kung saan ang parang mga parkingan, alam lang namin kasi yung parkingan is sa Pasig Palengke. So ang gagawin natin, dito tayo magpo-park sa temporary Pasig City Hall, then mag-jeep na lang tayo papuntang downtown ng Pasig. So andito na tayo, ito yung temporary na City Hall ng Pasig, dito lang yan sa may Bridgetown. Napakainit guys, kaya medyo nagpahapon tayo ngayon na 4 p.m. na. So dito lang sa tapat, sasakay tayo. Dito na tayo guys sa may Pasig Palengke, at ang ating first stop ay ang Charing's Halo-Halo Special. Located lang to mismo sa loob ng Pasig Palengke, sa gitna, yung parang pinaka food court nila. For dine-in po, dalawang special halo-halo, tapos isang special na palabok, tsaka isang beef mami. Dalawang na lang po, palabok special. Dalawang palabok special, dalawang halo-halo special. For dine-in. Guys, nakabili na tayo. So, parang pumila tayo ng mga 20 minutes din siguro yon. Tapos, yung pagdating ko, pagpila ko, bigla sila nag-cut off. So, sabi ni Kuya, hanggang 5 p.m. lang daw sila ngayong Sunday. So, I'm not sure pagka weekday kung what time. Kasi sa Google, sila hanggang 6 p.m. So, I suggest na pumunta kayo dito ng mga 4 p.m. bago mag-cut off. At ang haba talaga ng pila. Dapat si Julius, ang ordering niya ay beef mami, kaya lang sold out na. But ngayon, nag-special palabok na lang kami, 75 pesos. Tapos meron ding special halo-halo na 75 pesos din yan. Meron silang supreme halo-halo, may ice cream sa ibabaw, at mas malaki, 100 pesos yun. So, let's eat guys. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi guys, isa to ngayon sa mga nagte-trending. Siguro dahil summer nga talaga, at masarap na yung halo-halo dito sa Pasig. Ang haba ng pila. Pero mukhang worth it na, malala yung palabok. Mahilig ako sa palabok. So yung palabok niya may mga chicharon sa ibabaw. Tapos maraming eggs. Mana natin. In fairness, ang sarap ng palabok guys. Okay, marami siyang chicharon sa ibabaw at boiled eggs. Ang sarap yung sauce niya ha. At sobrang luto ng chicharon.
Galing di ba yung chicharon? Do parang naghahanap ako ng parang tinapa. Nilalasaan kang tinapa. Ayan. So, masarap naman yung sauce niya, malasa. So, ganyan siya karami, guys. Ayan. Puno to. Ayan. Gabi nakakabusog. Sulit na to, guys, for 75 pesos. Dito naman tayo ngayon sa halo-halo. Punong-puno din to. Halos kasing laki sila nung palabok kanina. Kanina, nakita ko nilalagay nila dito ay itong gulaman. Tapos meron din ditong, alam mo yung mga langka, ayan o. And then, meron ding saging or kamote yata to. Tapos meron ube, tsaka yung, ito, for sure, itong leche flan. Bilag yung leche flan nila doon na malaki. Tapos kaya narinig ko na sila, magka-cut off na. Sabi, 11 na lang na halo-halo. Pangatlo pa ako sa pila. Tapos, ang dami yung isa, nag-take out sila, guys. Kinakyaw nila yung palabok, tsaka yung halo-halo. Nang kahit mainit, nagti-take out sila. Tapos, mga supreme pa yung ino-order nila, yung mas malaki. Tapos, may ice cream sa ibabaw. Parang kakaiba para sa akin yung lasa nito. Wait lang. Pero ang dami niyang leche flan. In fairness naman. Yan o, kain tayo leche flan. Matunaw agad yung yelo. Init. Pero dito sa loob ng palengke, medyo, ano ba tawag dito? Ventilated naman. O siguro dahil hapon na, no? Tapos kung medyo hindi na ganun karaming tao. Para sa akin lang, guys, medyo matamis siya for my masyadong matamis for my liking. Pero baka sa inyo pwede to. Parang meron siyang gatas na matamis na, tapos may asukal pa, parang ganon yung dating niya sa akin. Yung mga sahog, matamis. Sabi ni Julius, yung mga sahog alone pa lang matamis na. Okay. Pero puntahan nyo pa rin, guys. Itong sikat ngayon sa Pasig eh. Itong palabok bet ko. Bet na bet. Tapos na tayong kumain, guys. Dito sa food court ng Pasig Palengke, maraming kainan dyan ha. Ayan o. So may mga tapsihan, may lugawan. So guys, after ilang minutes ng paglalakad, almost 30 minutes, naglakad tayo mula Pasig Palengke. At dinaanan natin yung simbahan, papasok dito. So dito yung pan de tequat. So ito yung nagtatrending na Spanish bread. So guys, dito tayo ngayon sa Ados. Tapat lang to ng pan de tequat. Ang nangyari kasi sa pan de tequat, wala na, sold out na yung Spanish bread. So wala na tayong na-order. Dito sa Ados, ito isa to sa mga OG na pansiteria dito since 1952 pa sa Pasig City. Dito tayo ngayon kumakain sa second floor. Sa first floor, yung kung saan ka o-order. So mamaya papakita namin sa inyo kung ano yung mga in-order natin pagkain. So guys, ito na pala yung mga in-order natin. Pork barbecue, 35 pesos lang yan ang isa. Tapos, pansit guisado na 75 pesos. Tsaka, pork siomay na 35 pesos o 30 pesos yan. Tapos, nag-cook na lang tayo. Hindi na kami nag-order ng rice kasi medyo busog pa kanina doon sa palabok. Diba, ang dami ng palabok kanina sa Charings. Natikman na ni Julius. Nostalgic daw yung lasa. So, nasarapan siya dito sa pansit. At nakatikim na rin tayo. Nagsubo na rin. Pero yun nga, sarap. Para siyang mag-garlic, no? Parang garlic yung lasa niya. Tapos malutang chicharon.
Pag titingnan nyo lang siya, para siyang maputla sa toyo, sa soy sauce. Pero sapat lang yung lasa niya. Tikman na natin. Nagustuhan ni Julius yung barbecue. So, tikman na natin. Since ano to? 1952. Huh? 25 pesos to, guys. Ang sarap ng sauce, manamis-namis. Dito guys, hindi air condition yung lugar o yung restaurant, pero well ventilated naman. At siguro I also would suggest na pupunta kayo dito hapon, kung hindi umaga-umaga, mga hapon or paggabi na para hindi masyadong mainit. Titikman na natin kanilang siomai. Although walang chili, no? Wala. Parang soy sauce lang tsaka calamansi. So, 4 na ganito for 30 pesos. Sarap, in fairness. Gustuhan ko yung siomai. Ang sarap guys. Tikman niyo pagka order kayo dito. So, ito yung sauce niya. Manamis-namis yan. Masarap. Alam niyo yung parang nostalgic na sauce nung bata ka na nagtitinda sa mga barbecue sa kanto. Yung ganyan-ganyan yun. Naalala ko, kumain ako dito guys. Dating-dati pa, college days pa. First and last yun. Kasi syempre, pag estudyante ka, hindi yung afford kumain sa mga ganito. Nalibre lang kami nung kakilala na. So ngayon, nakabalik tayo at masarap na. Ganito nga yung naalala ko. Yung lalo na yung pansit. Alam niyo guys, itong ados. Parang ito yung parang yung after nyo mag-church ng Sunday sa gabi, dito kayo magdi-dinner buong family. Parang ganito yung feels niya. Alam niyo guys, na-realize ko yung sauce pala ng barbecue. Parang siyang pinaghalong matamis, tsaka may suka ng konti. So parang hindi ka na mahingi ng suka. Ito na siya, nakahalo na siya doon sa sauce na matamis. Dito tayo ngayon guys sa Pasig Plaza. Sa tapat lang to ng church. Yung church, tawid lang kayo. Isa ito na yung Pasig Plaza. Sabi kasi ni Julius, first time niya makaapak dito sa Pasig na plaza. So naalala ko lang dito kasi may mga friends ako na nagsisinakulo. If you're familiar with that. Dito minsan ginaganap yung sinakulo. Naliwanag dito. O, di ba? Medyo madilim lang yung papasok pero yung maliwanag, yung pinaka-plaza. Naalala ko, meron ditong Max's before. Diyan. Tapos yung lumang bahay yun, alam ko ito. Diyan. Pero ang liwanag, dami ding tao. Dami mga estudyante. Diba? Sobrang liwanag. Ito guys, dati yung color yellow na yun yung Pasig Library. Bago siya nilipat dun sa dito sa Caruncho. Sa'yo, braso talaga. Si Mother Regular. Isa mo hindi ko akalain. Alam mo to? Alam mo to, Chance? Hindi ko akalain. May naisaw. 100 pa na. Pwede niyo siya mamimix po. Apo, mix. Dalawa nito. 9 in yun, ma? Ito po yung nagbibilit. Hindi tayo ng juice ng kami. Opo, salamat po. Balikan niyo na lang.
Isa. Sarap. Ang sarap kaya. Matabang siya. Compare mo dito. Talaga, natatabang si Julius sa mango. Pero ako dito, ito manamis na miss. Pero para sa akin, sapat yung mango. Yung sarap isang nila. Sarap. Yung isaw masarap. Ano kasi, tostado. Yung gusto kong luto. Tikman natin ang kanilang tenga. So, may suka dito. Pwedeng sapsaw. Diba? Ang sarap ng tenga. Ang lambot. Promise. Actually, masarap yung ano nila, timpla. Ang sarap. Fresh malabot. Sarap ng tenga. Ang lambot ng isaw. Ang lambot ng tenga. Pero lutong-luto. Pero sarap na marination, no? Very nice. Ang sarap din guys, no? Pork barbecue. Ang lambot. Ma-pepper. Na-pepper. Naubos ko kagad yung mango. Ang sarap. Guys, sobrang sarap ng tenga. Promise. Guys, hindi na ako masyadong nakapagsalita kanina kasi ang dami-daming tao. So, from Dimasala, bumili lang naman tayo doon ng egg pie, tsaka na ensaymada. Tapos, nag-tricycle na tayo hanggang dito sa may parking station kung saan natin pinark yung sasakyan natin kanina. Tapos dito sa Bridgetown, meron dito mercato na nagtitinda sila ng madaming klase ng food, iba-ibang stall. Food bazaar. Parang food park, food market, bazaar, ganyan. Tapos, bumili lang tayo ng inihaw. So, halagang 200 pesos yun. Kung nakita nyo kanina kung saang store kami bumili. Kasi dalawa yung store ng mga ihawan. Sila yung nasa dulo. O, tatlong klase or tatlong stick for 100 pesos. So, yung sa amin, 200 pesos. Bali, dalawang isaw, dalawang tenga, tsaka dalawang barbecue. Sobrang sarap talaga nung mga inihaw nila, promise. Lalong-lalo na yung tenga. Yun na yata yung pinakamasarap na tenga na nakain namin sa talambuhay namin. Ang sarap ng marination, peppery, tapos hindi siya ganun kaalat, hindi rin siya ganun katamis. Tapos, ang galing ng pagkakaihaw, saktong-sakto lang yung lambot, pero luto. And then, ang sarap din ng suka na pinagsasawsawan. Basta, yun mas pinakamasarap yung tenga. Lahat masarap yung barbecue, tsaka yung isaw, masarap. Pero yung tenga talaga yung pinakamasarap. Tapos, bumili lang tayo ng mango juice, tsaka watermelon juice sa Four Heavens Shake. Yung large is 90 pesos yung isa. Si Julius medyo natatabangan siya dun sa mango. Pero sa akin, sapat na sapat yung mango. Napaka-refreshing niya. Tapos, hindi siya ganun katamis. Hindi siya sobrang tabang para sa akin. Lasang-lasa talaga yung mangga. Pero masarap din yung watermelon nila. So, siguro yung ensaymada ng Dimasala tsaka yung egg pie sa bahay na lang kakainin kasi talagang sobrang busog na kami. At gabi na, babiyahe pa tayo pa Rizal. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa food trip natin or dito sa food crawl natin dito sa Pasig City. Marami pang pwedeng kainan. Sana sa susunod yung Panditec open na. Or meron na silang available na Spanish bread. Please recommend kung saan pa yung gusto nyong kainan natin. Along Metro Manila lang din. Then, if you like this video, please subscribe and hit the notification bell. Follow nyo kami sa social media namin dito sa It Must Be Love tsaka doon sa IG na Mr. and Mrs. No. Maraming salamat guys. Hanggang sa muling pagkikita sa vlog natin. Bye-bye. Bye, Chubs. Bye. Bye. Ingat.